7-Eleven. Napakarami niyan sa Pilipinas. Kahit saang bayan, kahit saang kanto, kahit saang liblib na lugar, makakatagpo ka na ata ng 7-Eleven. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa 7-Eleven, marami ring kababalaghang nangyayari at magbibigay ako sa inyo ng isa. Hello Sir Paul. Tawagin niyo na lamang po akong Mildred. Nangyari ang karanasan na ito ilang taon na po ang nakakaraan. Dati po akong isang cashier sa may 7-Eleven. Banda pong Quezon City. Napakaraming 7-Eleven dyan. Hindi na lang ako magbabanggit kung saan eksakto. Matagal na po ako nagtatrabaho nito. Nga pala working student po ako noon. Eskwela sa umaga, trabaho sa gabi. Lagari kong lagari pero ganun talaga eh. Wala naman po akong aasahan noon. 12:00 ng gabi. Maulan, malamig, walang masyadong tao. Nag-i-inventory po ako noon kasama ang isa kong kasamahan. Nang maya-maya po, may pumasok po sa store. Grupo po ito ng mga kalalakihan. Ang dami po nila. Siguro mga nasa 7-8. Mga binata po. Feeling ko nga noon kaidaran ko lang din sila eh. Mga college student ba? Agad naman po akong pumesto sa cashier. At pagkatapos po noon, napansin ko na para silang mga lasing. Parang mga bangag. Nakaamoy din po ako ng kakaibang amoy sa kanila. Amoy usok. Hindi naman po ako bago sa ganoon kasi may kuya po akong user po ng ganoon eh. Sa madaling sabi gumamit ata sila ng ipinagbabawal na damo. Alam niyo na siguro yon. Hindi na bago sa akin yun. Marami na po ako nakasalamuhang ganoon pero ibang-iba yung mga kabataan na yon. Oo, given na parang lasing sila, parang sabog sila. Pero nung mga sandali na yon, meron po silang ibang kinikilos. Para po silang aligaga, nagmamadali. Pasulyap-sulyap sila sa labas. Doon sa labas pala sa tapat ng store namin, meron po dong van na nakapark. Yun yata yung sasakyan nila. At may mga kasama pa po sila doon. Narinig ko namang nagbubulungan yung mga lalaki. Bilisan nyo, kunin nyo na yung kailangan nyo. Kailangan natin tapusin ito. Malilintikan tayo eh. Bilisan nyo. Sanay na rin naman po ako sa mga ganoon. Marami na po akong customer na alam nyo yun, kahina-hinala, kaduda-duda yung mga kinikilos. Pero ewan ko, sa grupo ng mga kabataan na yun, may something talaga na off. Lalo pa, nang dalhin na po nila sa cashier yung babayaran nila. Nakakita po ako ng tali, posporo, lighter, baygon, tapos packaging tape. Walang pagkain, wala pong inumin. Nagmamadali naman silang ilapag yun doon sa may cashier. Tapos, binayaran po nila ako. Nag-abot sila ng 1,000. Sobra yun para sa mga binayaran nila. Kinuha nila yun ng hindi na pinabalot at sa pagmamadali nila, hindi na rin nila kinuha yung sukli. Sinubukan ko pa nga silang habulin pero nakapasok na po sila sa van. At nung papaalis na po sila, nakita ko po na meron pong isang babae doon. Yung babae, Sir Paul, walang malay. Naka-uniforme pa nga ito. Nagtaka naman ako. Kinutuban ako. Para talagang may mali. Sinabi ko po yun sa kasama ko. Sabi ko may mali talaga sa mga nangyayari. At miski rin siya, hindi rin mapalagay kasi nakita rin daw niya yung mga kabataan eh. Tapos nung nasa cashier na nga raw yung mga binata, saktong nagtapon daw siya ng basura sa labas. At nakita rin nga daw niya yung babae doon sa loob ng van. Ang kaso Sir Paul, wala naman kaming ibang magawa noon ng kasamahan ko. Sino ba naman kami? Mga tindera lamang kami sa 7-Eleven. Kaso, mula nung gabing yon, nagsimula ang mga bangungot ko, Sir Paul. Kapag natutulog po ako sa umaga kapag wala pong pasok sa eskwela, madalas po ako magising sa isang bangungot. At doon sa bangungot na iyon, ginigising po ako ng isang babae. Hindi ko makita ang mukha niya kasi may takip po ito na plastic na itim. May sinasabi siya sa akin. Bakit di mo ako tinulungan? Bakit di mo ako tinulungan?
Ilang araw ang lumipas, Sir Paul. Napag-alaman ko na yung katrabaho ko po. Ganun din pala ang nangyayari sa kanya. May something na bumabagabag sa kanya, Sir Paul. Tuwing natutulog din daw siya, sa panaginip daw niya, may babaeng nanggigising. At katulad ko, nagsasalita rin daw ito na bakit daw hindi namin siya tinulungan. Nung mapag-usapan nga namin yun, Sir Paul, saktong may kumalat po na balita doon sa aming lugar. Actually, doon nga lang po yun sa may Quezon City. Nagtataka nga rin po ako noon kasi hindi kumalat yun sa mga balita o kaya naman sa mga TV. Doon lang talaga sa lugar namin. Di umano, sa isa sa malaking eskwelahan doon, meron daw pong isang grupo ng fraternity, mga lalaki, na nanggahasa raw po ng isang estudyanteng babae. Pagkatapos daw gahasain, pinatay. Ibinaon ang katawan sa isang liblib na lugar sa may Bulacan. Nang malaman nga namin yun ang katrabaho ko, talagang kilabot na kilabot kami. Hindi kasi namin ma-identify kung yung babae ba na pinatay ay yung babaeng nakita naming nakasakay sa may van noong isang madaling araw, yung kasama ng mga binatang lalaki, at kung sila nga rin ba yung nanggahasa at pumatay sa isang babaeng estudyante. Kasi Sir Paul, kahit kumalat po ang kwento na yun doon sa may Quezon City, masyadong limitado ang kwento. Kahit yung mga pulis hindi rin po nagbigay ng statement, at base sa mga kumakalat na chismis, yung ilan daw kasi doon sa mga binatang kasama doon sa nang rape at pumatay, may kaya, mayayaman. Muli, hoax lang po ito Hinala ng iba, chismis lang. Baka raw binayaran yung mga malalaking balita, baka raw po binayaran yung ibang mga broadcasting companies, yung mga pulis, media, at kung ano-ano pa, para nga raw po maprotektahan yung mga anak nila. Yun ang balita, hindi ko po alam kung totoo yun. Pero kami, Sir Paul, kami ng katrabaho ko, guilty. Takot na takot kami. Dahil po doon humingi na po kami ng tulong sa isang pare. Inamin namin sa kanya ang nangyari. Ang pare naman po tinulungan kaming magdasal, humingi ng kapatawaran. At ako, Sir Paul, hingi rin po ako ng kapatawaran doon sa babae na iyon. Sorry kung wala kaming nagawa. Sorry kung nagpatay mali siya kami. Sorry kung hanggang dun lang kami. Mula naman noon, Sir Paul, noong nabigyan na kami ng tulong ng pare, hindi na po kami ginulo pa ng babae na iyon. Araw-araw, kapag nagsisimba ako, ipinagtitiri ko po siya ng kandila. Nasa anak ako, makamtan niya ang katahimikan, ang hustisya, kung meron man. Yan ang matinding kababalaghan ko noong nagtatrabaho po ako sa 7-Eleven. Hanggara hindi paranormal, hindi engkanto, multo o aswang. Pero Sir Paul, pinaka nakakatakot yan para sa akin. Naniniwala ka ba sa pamahiin na pagpag? Sa mga hindi nakakaalam, ang pagpag po ito yung kapag nagpunta ka ng isang lamay o burol, tapos kapag umalis ka na doon sa burol, kailangan mo munang dumaan sa ibang lugar bago ka umuwi. Ibig sabihin nito, magpapagpag ka doon sa lugar na pinuntahan mo. Magpapagpag ka ng kaluluwa para hindi mo ito madala sa tinitirhan mo. Alam mo kasi, kapag nagpunta ka ng lamay, burol, hindi lang naman yung kaluluwa ng yumao ang nandoon. Ang lamay o burol kasi ay nakakapang-akit ng mga kaluluwa. Sa madaling sabi, marami nagpupunta dyan. Mga hindi pa matahimik na kaluluwa. Kaluluwang ligaw o di naman kaya masamang kaluluwa. Well, maikli lang naman ito pero para sa akin, sobrang nakakatakot nito. Bago ang lahat ay magpapakilala po muna ako. Adrian na lang po. 2006, meron po akong kabarkada niya na namatay. Aksidente po sa motor. 2006, meron po akong matalik na kaibigan na namatay.
Aksidente po sa motor. Grabe nga ang nangyari sa kanya eh. Closed casket. Gabi-gabi Sir Paul, talagang pumupunta ako sa lamay niya. Kahit noong mga panahon na yun nagtatrabaho na po ako. Well anyway, hindi naman po patungkol sa kanya yung experience ko. Gabi-gabi kapag nagpupunta ako sa kanya at kapag umuuwi, nagpapagpag po ako. Iba't ibang lugar. Minsan dumadaan ako ng Lugawan, minsan Mamihan. Hindi ko na matandaan yung ibang lugar eh. Pero nung pang-7 gabi na po nung kaibigan ko, sa 7-Eleven po ako nito dumaan bago umuwi. Para nga po magpagpag. Bala ko noon kakain ako ng hotdog tapos magyoyosi sa labas. Okay na yun, pwede na yun. Kaso, pinakamalaking pagkakamali ko pala yun. Nangyari ito Sir Paul sa may Navotas. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ito eksakto. Hulaan nyo na lang. Marami naman pong 7-Eleven dyan noong mga panahon na yun. Walking distance lang naman po ang layo ng bahay ko sa bahay niya. Kung tutuusin, pag dumiretso nga ako ng bahay, mas mapapadali eh. Pero dahil nga Sir Paul naniniwala ako sa pamahiin na pagpag, talagang umikot pa ako sa kabilang kanto para lamang po makapag 7-Eleven. Sa totoo lang Sir Paul, madalas na po akong napapadpad sa 7-Eleven na yun. Estudyante pa lamang po ako. Bumibili ng pagkain, nagpapahangin, nagpapalamig kapag maulan. Dumadaan ako dyan. Pero sa pagkakataon nga na yun, pagpapagpag ang ginagawa ko. Siguro po yung mga alauna na po ng madaling araw yon. Pero ganun pa man, dahil buong araw nga ako nagkikrave doon sa hotdog ng 7-Eleven, bumili nga ako. Tapos nun, dumiretso ako sa labas, tapos nagyosi. Habang humihit-hit Sir Paul at habang sumusubo po ng hotdog, nararamdaman ko sa likuran ko para pong may nagmamasid sa akin. Alam mo yung feeling na parang tumataas yung mga balahibo mo sa batok, yung parang nangangapal. Ganun yung pakiramdam ko noon Sir Paul. Ang creepy, nakakakilabot. Sakto pa noong mga panahon na yun malamig. Kung tama nga ako magde-December po noong mga panahon na yun eh. Kaya imagine niyo na lang. Hindi pa ako nakapagbaon ng jacket niyan. Nakasuot lang po ako ng long sleeves niyan tapos lax. Pero pagbaling ko naman ng lingon sa likod, wala naman po akong nakita. By the way, nakaupo lang po ako nun sa isang bangkito. Tapos sa paligid wala pong masyadong tao, kung meron man, iisa, dalawa, tapos nasa malayo. Ang sumunod na tao na pinakamalapit sa akin yung cashier doon sa loob ng 7-Eleven. Nagpatuloy naman po ako sa paghitit ng sigarilyo. Sa pagkain po ng hotdog hanggang sa maubos ko ito. Pero habang ginagawa ko po yun, nararamdaman ko talaga na merong nakamasid sa aking likuran. Nakakakilabot, nakakatakot talaga. At ewan ko, ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko noong mga panahon na iyon. May something na mali. Nang maubos ko yung hotdog at yosi ko, naglakad na ako pauwi sa amin. Kako, sapat na siguro yun para sa pagpapagpag. Basta uuwi na ako. Hindi na maganda ang pakiramdam ko. At habang naglalakad Sir Paul, sa madilim na kalsada, nakakarinig po ako ng hakbang sa likod. May sumusunod sa akin. Yung mga balahibo ko, hindi lang sa bato ko, sa buong katawan ko, nararamdaman ko, nagtataasan, nangingilabot, para pong may ground. Pero sa tuwing lumilingon po ako sa likod, nawawala yung tunog na may humahakbang. Wala yung sumusunod sa akin. Tapos kapag babaling po ako ng lingon sa harap, parang pabilis ng pabilis yung humahakbang. Sa pagkakataon na yun Sir Paul, napatakbo na po ako. Takot na takot ako noon Sir Paul. Pero habang tumatakbo ako Sir Paul, meron din pong tumatakbo sa likuran ko. Kaso kahit na anong lingon ko, wala akong makita sa aking likuran. Nang malapit na po ako doon sa kalye namin, kumbaga isang liko na lang po kalye na lamang at siguro mga 4 o 5 bahay na lang po. Bigla po ako may nakasalubong na matanda. Si Mang Sebastian po yun, yung isa sa mga pinakamatatanda doon sa aming lugar. Nagtataka nga po ako noon kasi bakit gising pa siya. Pero ako wala na akong pakialam sa kanya. Lalagpasan ko na lang kako siya at dediretso sa bahay. Pero nang magkasalubong kami Sir Paul, bigla niya po akong hinawakan. Nagulat nga ako kasi ang lakas ng pagkakahawak niya sa akin.
Talagang napigilan nga ako. Tsaka isa pa, hindi ko na rin pinuwersa kasi matanda na siya. Baka mamaya mabuwal ko siya. Bakit to, Mang Sebastian? Uwi na po ako. Iho, dumito ka lang. Sandali lang. Naku, hindi na po. Uwi na po ako. Wag. Mauuwi mo sa iyo ang kaluluwang sumusunod sa iyo. Pagkasabi niya nun, Sir Paul, para po akong nanigas. Nakita ko naman siya. Nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa likod ko. Dahan-dahan po akong napabaling ng lingon at pagkita ko sa likod ko, Sir Paul, meron po akong nakitang isang lalaki. Duguan ito, Sir Paul. May tama siya sa kanyang noo para itong hinampas ng kung anong matigas na bagay. Hindi ko kilala kung sino siya, pero sa isang iglap, bigla pong nagdasal si Mang Sebastian. Hindi ko maintindihan kung anong lingwahe yun, pero makalipas ang ilang sandali bigla pong naglaho na parang bula yung kung sino mang duguan na lalaki na iyon. Pagkatapos nun, lahat ng nararamdaman ko, takot, kilabot, yung pangangapal ng bato ko, yung pagtaas ng mga balahibo ko, nawala. Yung panlalamig, yung panginginig, yung hindi magandang pakiramdam, as in nawala lahat. Mang Sebastian, ano po nangyari? Iyo, may sumunod sa iyong kaluluwa. Saan ka ba galing? Galing po akong Lamay. Iyo, nagpapagpag ka ba? Opo. Nagpapagbag po ako sa may 7-Eleven. Ay, opo. Nagpagpag po ako sa 7-Eleven. Doon po ako nagpagpag. Nako. Kung may sumunod man sa iyo doon sa Lamay, natanggal mo na nga ito doon sa pinuntahan mo. Pero mukhang may sumunod ulit sa iyo na kaluluwa noong natanggal mo ng kaluluwa na yan. Iyo, magdasal ka. Sinusundan ng mga kaluluwa ang may problemang tao, ang may mabigat na pakiramdam, ang may mga dinaramdam. Mabuti na lang nakasalubong kita. Masama pa naman ang pakiramdam ko sa kaluluwang sumunod sa iyo. Sir Paul, nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang talaga nakasalubong ko si Mang Sebastian. Si Mang Sebastian nga pala ay isang manghihilot doon sa lugar namin. Bata pa lamang po ako, dinadala na ako ng nanay ko sa kanya kapag may pilay, lagnat at kung ano-ano pa. Siguro ay may kakayahan nga siya na kakaiba. Kaya siguro nataboy niya yung kaluluwa na yon. Nga pala, Sir Paul, naintindihan ko rin po ang ibig sabihin ni Mang Sebastian. Kasi noong mga panahon po na yon, bukod nga sa nawala yung isa sa matalik kong kaibigan, may dinaramdam din po ako noon. Yung girlfriend ko kasi noon, iniwan po ako. Sumama sa ibang lalaki kaya depressed din po ako noon. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. At yun siguro ang naging dahilan ng panibagong kaluluwa doon sa may 7-Eleven para sundan niya ako. Mula noon, Sir Paul, hindi na po ako sinundan pa ng kahit na anong kaluluwa. Kasi base kay Mang Sebastian, bukod sa pagpapagpag, may mas malakas pang sandata para hindi kakapitan ng mga espiritu o kaluluwa. Iyon ay ang pagdarasal sa ating may kapal. Ngayon, Sir Paul, tatanungin ko kayo. Ngayon, mga tagapakinig, ikaw, Sir Paul, kapag galing kayo ng burol o lamay, nagpapagpag ba kayo? Kung oo, saan kayo madalas nagpapagpag? Sa 7-Eleven din ba? Joey na lang po. Pwede po ba ako mag-share ng kwento? Kung pwede, heto po. Meron pong bagong tayong 7-Eleven doon sa lugar namin sa May Laguna. Yung Laguna po na ito ay medyo liblib, malayo po sa Kabiasnan. Tuwan-tuwa nga kaming lahat noon nung magkakaroon nga ng 7-Eleven doon sa lugar namin. Makakabili na kami ng mga pagkain na meron doon. Hindi na kami pupunta ng bayan para makakain lang ng hotdog, siopaw o kung ano man sa gabi. Siguro naiintindihan niyo ako. Isang gabi noon, Sir Paul, nagkaayaan kami ng mga barkada ko na magpunta ng 7-Eleven.
Pufood trip lang kami. Marami kami noon. Nagmomotor lang kami. Harurot sa daan. Pagkadating namin ng 7-Eleven, wala pong katao-tao kasi madaling araw po noon. Bumili kami ng mabibili naming pagkain tapos kinain namin yung doon sa labas. Kwentuhan, tawanan at kung ano-ano pa. Pero maya-maya Sir Paul, nagbago ang ihip ng hangin. Sa himpapawid sa itaas ng 7-Eleven, nakarinig po kami ng malalakas na pagaspas. Pagaspas ng ibon. Takang-taka naman kami kung ano yun kasi yung pagaspas Sir Paul, talagang pangmalaking ibon. Tapos mararamdaman mo talaga yung hangin sa bawat hampas nito. Kaming lahat nabigla. Ultimo yung mga trabahador doon sa loob ng 7-Eleven na palabas din. Tapos napatingin kami sa himpapawid at nagulat na lang kami Sir Paul kasi meron pong malaking ibon na lumilipad sa itaas. Tapos kitang-kita rin namin na yung malaking ibon na yun meron pong paa, kamay, katawan ng tao. Mali kami kasi nung bumaba po ito ng lipad, tao po ito na merong malaking pakpak. Sigawan kami noon Sir Paul, hindi namin alam ang gagawin. Napapasok kaming lahat doon sa loob ng 7-Eleven. Sa himpapawid kasi may mga lumilipad. Tapos ang dami po, para silang nag-aaway, nagsisigawan Sir Paul. Mga giri, mga kalmutan, tapos nagsasalita sila ng hindi naming maintindihang salita. Ano bang nangyayari sa labas? Kami naman sa loob, nagtulong-tulong kami na harangan yung pintuan ng 7-Eleven. Baka kasi biglang pumasok yung mga taong may pakpak sa itaas. Pero Sir Paul, walang nangyari. Kasi makalipas po ang ilang minuto, sabihin na nating 1 to 3 minutes na may lumilipad at nag-aaway ng mga taong may pakpak sa itaas. Umalis na rin po sila ng ganun-ganun lang. Paglabas nga namin, wala na kaming nakita sa itaas. Ang nakita na lang namin sa paligid, mga talsik ng dugo. Mula yun siguro doon sa mga naglalaban na taong may pakpak. Nakakatakot Sir Paul. Lalo pa nung nagsalita yung isang trabahante doon sa may 7-Eleven. Mga aswang yun. Sigurado ako. Imposible. Imposibleng mga normal na tao yun. Mga aswang yun. Sir Paul, dati tinatawanan ko lang yung mga aswang kapag may nagkikwento ng ganyan. Wala ka akong ganun, hindi ka ako totoo yun. Pero kitang-kita ko eh. May aswang talaga. Lumilipad doon sa ibabaw namin. Naglaban pa nga sila. Sayang nga lang Sir Paul dahil hindi pa uso yung mga cellphone niya na may camera. Sayang lang talaga. Hindi namin na-picturean o na-videohan yung mga aswang na yun. Well, dito na lang Sir Paul. Sana mapili niyo po itong kwento ko kahit maikli lang. Shoutout po sa mga tropang South Boys dyan. Laguna Edition. Rides tayo ulit mga tropa. Dito na lang po Sir Paul. Salamat po. Hello Sir Paul. I-share ko lang po itong experience ko na nangyari noong nagtatrabaho pa po ako sa isang 7-Eleven dito po sa Mindanao. Sa bandang city po ito pero masasabi ko na liblib pa rin po ang lugar na iyon. Mapuno, magubat, pero kahit papaano paunlad na rin naman po. Kaya nga po nagkaroon ng 7-Eleven eh. Actually, bago-bago pa nga lang po yung 7-Eleven ito noong mga panahon na yon. At isa ako sa mga swerteng mga pioneers po na nagtrabaho doon. Makalipas po ang ilang buwan na pagtatrabaho ko doon, wala naman po naging problema. Siguro mga 7 months na po ako nag-work noon. At sa totoo lang okay naman kasi malapit lang naman po yung bahay namin doon. Walking distance lang po. Tapos aircon pa doon. Petiks-petiks pa. Tapos lagi po akong night shift. Ako po kasi night owl po ako. So heto na nga. Isang madaling araw po noon habang naka-duty po ako. Kumakanta-kanta lang po kami nito ng kasama ko. Wala pong masyadong tao noon. Wala kaming masyadong ginagawa noon. Pero ewan ko, nung gabi po na yon, parang kay bagal-bagal po ng oras. Tapos may something na hindi ko maipaliwanag. Para akong kinakabahan. Parang may hindi magandang mangyayari.
Yon ang pakiramdam ko noon. 3:00 ng madaling araw. Habang napapapikit, inaantok at pilit na ibinubuka ang aking mga mata, bigla po kong hinawakan ng katrabaho ko. Bes, tingnan mo. Ako naman, agad na nagising. Bigla nagulat kasi bigla ba naman akong niyugyug eh. Tapos ang higpit pa ng pagkakahawak niya sa balikat ko. Ano ba yun? Pagkita ko, Sir Paul, nakatitig po siya sa labas. Nga pala yung cashier po namin, katapat lang po nito yung pintuan. Noong una syempre nalalabo pa ang mga mata ko kasi kamumulat ko lang po noon eh. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko. At dito nagtaka at nabigla rin ako kasi nakita ko sa labas na para bang may prosesyon. 3:00 ng madaling araw? Bakit may ganun doon? Napatayo ako, Sir Paul. Usisera kasi akong tao eh. Alam niyo na, chismosa. Gusto ko makita kung ano bang nangyayari sa labas. Nang makarating ako sa pinto, bubuksan ko na sana ito. Gusto kong lumabas eh. Pero pinigilan po ako ni Julia. Wag mo gagawin yan. Bakit? Gusto ko lang naman makita. Ano ba yun? Bakit parang may prosesyon? Tinakpan po ni Julia ang bibig ko kasi napapalakas na po ang pagsasalita ko noon. Huwag ka maingay. Ang sabi sa akin ng lola ko kapag may prosesyon ng madaling araw, pag 3:00 ng madaling araw, hindi yan basta-basta prosesyon ng mga normal na tao. Hindi yan mga normal na tao. Pagbaling ko ulit sa labas, nakita ko, Sir Paul, ng mga may kamay, may paa. Taong itsura pero hindi ko makita ang mga mukha nila kasi nakatalokbong po ito. Itim ang kasuotan nila. May roba, may takip yung mukha, yung ulo. Ang makikita mo lang talaga ay yung kamay at paa nila. Mga nakayapak sila. Tapos lahat po sila may hawak na mga kandila habang naglalakad. At dito po ako mas nabigla. Kasi sa pagpapatuloy ng paglalakad nila, nakita ko po na doon sa gitna, meron pong kabaong. Hindi pala yun basta prosesyon. Para pong may ililibing. Yung kabaong, nakabukas po ang takip at nakita ko na may tao po doon na napakahaba at napakalaki. Para po siyang 7-footer mahigit. Hindi ko lang makita ang mukha niya kasi nakatakip po ito ng itim na tela. Nakakatakot, nakakakilabot. Bakit naman madaling araw po nila ililibing yung patay? Diyos ko, ano bang nangyayari? Ang bagal-bagal ng lakad nila. Parang bumagal nga rin yung oras noon eh. Nakakatakot. Tapos naririnig namin na nagsasalita sila. Hindi namin maintindihan yung mga binabanggit nilang salita. Para lang silang bumubulong noon. Hanggang sa nakadaan na nga po halos lahat ng mga tao. Tapos yung katawan. Yung pinakahuli pong, yung nasa pinakahuli. Ngunit, dito kami mas lalong natakot. Yung pinakahuli kasi, Sir Paul, bigla ba namang lumingon sa amin? Tapos nakita ko yung itsura niya. Ang pangit-pangit ng itsura niya, Sir Paul. Yung mukha niya parang kulo-kulobot. Namumula ang kanyang mga mata. Tapos bigla po itong ngumisi sa amin. Yung ngipin po niya ang dami parang sa pating. Ang hahaba pa at ang tatalas. Tapos nun, bigla rin po siyang bumaling doon sa harapan kung saan nakatingin yung mga kasamahan niya. At mabagal pong naglakad. Lumipas ang mga minuto. Nawala na rin po yung mga tao na yon. O kung tao nga ba sila. Basta kami ng kasamahan ko. Hanggang sa mag-umaga na, takot na takot. Hindi alam ang nangyari. Naguguluhan. Wala kaming pinagkwentuhan ng karanasan na yon until now. Actually, humingi nga ako ng permiso sa kanya na kako isi-share ko itong experience na ito sa inyo, Sir Paul. And pumayag naman siya, hoping na makakakuha kami ng kasagutan sa mga tanong namin. Una, ano ba talaga yon? Prosesyon o meron talaga silang ililibing? Pangalawa, bakit madaling araw? At pangatlo, anong klase silang mga tao? Tao nga ba talaga sila? Sana po may makasagot sa mga tanong namin. Kung wala, edi isi-share lang namin yung creepy experience namin sa inyo.
Well yun kung mapili niyo po Sir Paul. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Well yun na. Sana po nagustuhan niyo Sir Paul. Ako po si Jenny. Solid niyo pong kapansit. Hello Sir Paul. Paul din po ang pangalan ko. Share lang po ako ng experience at maikli lang po ito. Nangyari po ito early 2000s. Noong nagtatrabaho pa po ako sa isang 7-Eleven dito po sa may bandang Pasay. Malapit po sa may MOA. Makalipas po ang ilang buwan ko na day shift, pinakausapan po ako ng bistor ko na kung pwede raw, mag-night shift nga raw po ako. Siyempre umuo naman ako. May night differential At ako okay lang din naman sa akin, wala namang problema yon. Pero doon po nagsimula mabulabog ang pananahimik na pagtatrabaho ko. Tuwing 2:00 kasi ng madaling araw, nakakarinig po ako ng iyak. Iyak ng sanggol. Noong una inisip ko, baka meron lang kaming katabing may bata. Kasi yung store po namin malapit po ito doon sa may Baklaran. Maraming mga tao doon. Palengke-palengke rin po ito. Isip ko baka mamaya may mga taong napapadaan na may bata. Kaya naman may mga pulubing may anak. Pero ang pinagtaka ko dahil lumipas po ang mga gabi. Siguro mag-iisang linggo na ako noon. Tuwing 2:00 ng madaling araw, merong umiiyak talaga na bata. Pag sinisilip ko naman doon sa loob ng store, wala. Pag sa labas, wala rin. Siguro mga 2 to 3 minutes lang naman po yung iyak. Mahina lang yun tsaka maririnig mo. Tapos ang nakapagtataka rito, yung kasamahan ko po noon, hindi naman po ito naririnig. Lumipas pa po ang mga araw, isinawalang bahala ko na lamang yun at kapag nakakarinig po ko ng iyak, pilit ko na lamang itong binabaliwala. Pero sa pangalawang linggo ko, hindi na ako nakatiis. 2:00 ng madaling araw, narinig ko ulit ang pamilyar na iyak. Hinanap ko sa buong store yung umiiyak. Lumabas din ako. Wala naman ako nakitang mga tao, walang pulubi. Wala ring dumadaan noon. Pero yung iyak, naririnig ko. Kaso saan? Kasabay po ng paghahanap ko doon sa labas, kasi inis na ako, rinding-rindi na ako. Meron pong dumaan na tanod. Oy boy, anong ginagawa mo? May hinahanap lang ho akong umiiyak. Wala ho ba kayo napansin? Madalas ko yung naririnig kapag madaling araw Nagkatinginan po yung dalawang tanod. Para kasi silang nagdududa. Kasi hinahalungkat ko yung basurahan nung makita nila na nakasuot ako ng uniforme ng 7-Eleven, umayos na rin po ang kanilang muka. Dito ka pala nagtatrabaho. Ano ka mo? Dito ka pala nagtatrabaho. Pasensya na, akala namin magnanakaw Pasensya na. Madalas kasi kaming dumadaan dito kapag madaling araw. Anong sabi mo? May umiiyak ka mo? Oo. May umiiyak po dito na sanggol kada madaling araw. Muli silang nagkalingunan. Toy, siguro yung naririnig mo yung kaluluwa ng batang itinapon dito. Po? Ano po? Siguro mahigit 1 taon na nakakalipas. May nagtapon ng sanggol dito. Kapapanganak lang nun Tinapon siya malapit dyan sa may basurahan. Umaga na nang matagpuan, kaya patay na. Dito ka na ba nagtatrabaho noon? Naku, hindi pa po Ilang buwan pa lang po ako dito. Wala rin po nakapagsabi sa akin yan. Malamang hindi yun sasabihin ng mga amo mo. Malamang yun yung naririnig mo kasi base sa investigasyon, madaling araw daw tinapon yung bangkay ng sanggol dyan Pero alam mo ba, ikaw pa lang yung unang nagrereklamo dyan. Ikaw pa lang yung nakakarinig ng iyak ng sanggol. Pagtirik mo na lang ng kandila, Toy. Magdasal ka na lang din. Baka hindi pa matahimik yung kaluluwa ng bata. Nangilabot ako sa revelasyong nalaman ko. Natakot ako syempre kasi ikaw ba naman makarinig ka ng iyak ng sanggol? Tapos meron ngang history ng nagtapon ng bangkay ng sanggol doon? Sinong hindi mangingilabot? Sinabi ko naman po yun doon sa supervisor ko. At doon inamin niya nga sa akin ng lahat. May nangyari ngang ganoon pero sinikreto nga lang daw talaga ng company namin. Dahil po doon,
napilitan pong ipa-blessing ulit yung buong store. Partikular, doon nga sa pinagtapunan ng bangkay ng bata. At simula nga po noon, Sir Paul, hindi na po ako nakarinig pa ng iyak ng bata. Sana lang, natahimik na talaga siya. Yun ang experience ko, Sir Paul, nung nagtatrabaho pa ako sa 7-Eleven. Salamat po.